Chairman, ang dami nating issue ngayon. Gusto lang muna namin unahin muna itong nangyaring mock elections nitong weekend. Kamusta po? Napaka-successful po ng nangyaring mock elections natin sapagkat 100% nakapag-transmit. Ibig sabihin ng pag nakapag-transmit po, magmula sa simula na proseso hanggang sa matapos ay successful. Kaya po nakapag-transmit mula sa presinto, papunta sa iba't ibang servers na inaasahan natin magmula sa PPCRB server, NAMFREL server, minority party server, pati yung media server at yung ating central server. At nakapag-send siya sa municipal or city board of canvassers at mula sa municipal and city board, nakapag-transmit sa provincial board of canvassers at mula naman doon sa national board of canvassers. So, yan po kasi yung proseso na ino-observe natin kapag tayo ay magka-canvass ng results mula sa presinto hanggang sa national para sa ating Congress, ating senador at sa ating party list. Sir, walang sinok or walang challenge ba? Ano po yung na-encounter natin? Baka meron pong mga challenges that we need to brush up on? Ang napansin, for example, ako po ay nasa Sulu, ang napansin lang natin siyempre lagi naman yung pagkahaba yung hahaba ang pila ng mga kababayan natin, lalo pat kung sa isang oras doon sila dadagsa. Siguro kung talagang yung mga nakatatanda at mga may kapansanan o yung magdadalang tao sa darating na Mayo 12 ay makakaboto ng mas maaga, yung alas 5 hanggang alas 7 na window na binibigay natin sa kanila exclusively, palagay ko medyo iikse yung pila sa bawat presinto. Yun nga yung sinasabi ko, yung gusto ko sana itanong kasi binanggit nyo nga na posibleng magkaroon ng, yung ganyan lang yung pila. Pero ano po yung nagkaroon po ba ng oras, na time nyo ba kung gaano ka, yung isang botante halimbawa, dun sa bagong, yung mas sa machine ngayon? Napakabilis po kasi ng pagboto. Kung tutuusin, basta yung botante ay may dalang kodigo halimbawa na ginawa na nila bago sila pumunta sa mga presinto. Yung po kasing pagboto ay mga 2 to 3 minutes lamang po doon sa mismong machine. Sapagkat para po makapasok yung balota, 2 to 3 seconds. Tapos mga 14 seconds na maghihintay yung botante sapagkat inaalam pa ng machine kung yan ba ay tunay na balota, naandyan ba yung mga secret markings, naandyan ba yung mga timing marks, at pagkatapos nito ay lalabas siya ng resibo, at pagkatapos maglabas ng resibo, papakita sa botante yung mismong picture ng balota doon sa screen. So, more or less yung pong proseso ngayon, mga 3 minutes lang 2 to 3 minutes. Kaya lang magtatagal lang kapag kayong botante, doon pa lang namimili pag-upo niya ng mga pangalan doon sa mismong balota. So, would you advise, sir, na sana ready na sila pagdating sa polling precinct? Ay, tama po. Sana po talaga makagawa na kagad tayo. Doon na natin pag-isipan sa mga bahay natin kung sino mga boboto natin. Kasi sadya pong may haba ang balota sapagkat isipin nyo, 12 senador ang pipiliin natin sa 66 na senador. Tapos meron tayong mga party list na 155 sa likod at isa lang naman ang pipiliin natin doon. Siyempre depende sa kung ilan yung tumatakbo na kongresista sa kanilang lugar o gobernador sa kanilang lugar hanggang sa sangguniang bayan ng munisipyo o sangguniang panlusod sa sa cities. Ito namang, nandun na tayo sa botohan, Chairman. Ito namang counting and canvassing, binanggit nyo na kanina, di ba, yung kung paano dumadaan sa mga servers. Wala naman kayong nakita. Lahat po yan na-transmit 100% doon sa mock elections nyo. Tsaka, gaano katagal din po yan inaasahan? Halimbawa, pagsara na po ng pagkatas ng botohan. Tama po, nakapag-transmit lahat dahil doon sa mga lugar na walang signal, Starlink po yung ginamit natin. Doon sa mga lugar na may signal naman, yung po mga regular na SIM card ng telcos ang ginamit po natin. Kahit po yung nasa abroad sa Singapore ay maganda rin po ang naging performance ng transmission mula po sa Singapore papunta sa ating po central canvassing. So wala po tayong nakita na problema doon. Siguro nga another counter-checking muli doon sa mga lugar kung saan talagang mahina ang signal. Kasi yung Starlink, although napaka-effective, minsan kasi depende rin yan talaga kung madaming ulap, kung medyo, kasi hahanapin niya kasi kung nasaan yung satellite So, ang natutuwa ako, pagdating, for example, nandun kami sa Sulu, pagdating namin yung mismo mga teachers na ang nag-set up nung Starlink sa mga bubong ng kanilang mga paaralan. So, ibig sabihin, sila mismo ay marunong na kung paano ito sineset up at paano effective na makakakuha ng signal yung mismo mga device equipments na ito. So, doon pa lang natutuwa ako kasi kahit po yung pagboto ng mga botante natin, wala po ako nakita na nagtuldok lang. Sinid talaga nila yung lahat ng buong bilog
At yun nga po ang pakiusap natin sa mga kababayan natin. Sana po pagboboto tayo sa darating na Mayo, save na natin yung buong bilog, wag lang yung patuldok-tuldok lang. Although kahit 15% lang ang tuldok na yan, ay bibilangin po ng makina. Yung, balikan ko lang, Chairman, yung tanong ko. So, based on yung, halimbawa, yung pag-transmission, may estimate na ba kayo based sa ginawa niyong mock elections, no? How many hours at least yung mga unang, pwedeng malaman kung sino yung leading, halimbawa, yung first, 5 slots sa senators, ganon? Okay, Ma'am Ruth, mula sa presinto, papunta sa munisipyo, papunta sa iba't ibang servers, abutin lang po kasi ng less than 5 minutes eh. So kung lahat makakapag-transmit, in just a matter of 1 hour to 1.5 hours, alam na po ng mga kababayan natin magmula sa munisipyo, sa gobernador, kahit nga po mga 2 hours sa senador, kaya na po malaman kung sino ang leading o nananalo. Pero po yun ay unofficial at Yes. partial tally. Dahil nga po sa, remember, mula sa presinto, makakapag-transmit na po kaagad ang lahat ng machines sa ating pong mga servers ng PPCRB, ng NAMFREL, majority, minority, at saka ng media server at yung COMELEC. So malalaman na po kaagad natin. Kaya lang, unofficial, dahil katulad nga po na nabanggit nyo, kinakailan dumaan muna ito sa mga canvassing areas. Sige, yung punta naman tayo sa ibang topic. Finally ba matutuloy po ang pagre-reprint ngayon ng balot ng mga bagong balota, Chairman? Ay opo, matutuloy po tayo. Ang ginawa po ng COMELEC, yung National Printing Office, ay atin pong na-deputize bilang isang agent ng Commission on Elections. At the same time, ginawa po natin ng paraan na yung mismong lahat ng makina na meron po ang National Printing Office maliban doon sa dalawang makina na bago na ginagamit na natin nung simula, ay amin na pong gagamitin. Sana po ang ating projection, 1.5 million na balota isang araw ang ating pong magiging production rate. At again, April 14 pa rin ang aming sinet na deadline para sa sarili namin upang maimprenta ang almost 72 million na balota. Kahapon ba nung isang araw nakita natin yung mga bagong ballot po. Paano yan? Nag-abiso na po kayo sa Supreme Court na sisimulan na ngayon. So paano yung mga in case magkaroon pa ulit ng TRO? Tama po, kahapon po, after lunch, nilabas na po namin yung mga ballot phases sa buong bansa, 1,667 po. Lahat yan ng ballot phases, sapagkat inayos natin, sinigurado natin ang bawat pangalan ay naandyan kasama yung mga partido political po nila. Sumulat na rin po tayo sa ating kagalang-galang na kataas-taasang hukuman sa pamamagitan po ng ating punong mahistrado upang ma-inform po sila na tayo magsisimula na ngayong araw na to ng ating imprenta ng balota. At least po para po kahit paano mabigyan po natin sila ng gabay sa ginagawa na nating aktibidad sa araw na ito. Sir, may panawagan ka ba sa mga nag-iisip pang mag-withdraw na mga... Lalo na sa national, sa senator. Oo. Actually po, sa pag-withdraw, wala naman pong problema. Tatanggapin namin ang withdrawal at wala po yung substitution kapag ka-withdrawal kasi po ang substitution ay papayagan lang in case of death or disqualification. Ngayon po, kung mag-withdraw po ang mga kandidato, ay hindi na po matatanggal yung kanilang mga pangalan sa balota. Subalit lahat po ng mga boto pabor sa kanila, kung sakali maiboto pa rin, ay makukonsider po ito na stray votes. Hindi na po ito bibilangin, baliwala. I see. Oo, pero just in case, ano nga pong gagawin, Chairman, kung just in case may madagdag na naman na may mag-grant na naman na TRO doon sa mga disqualified? Hindi po muna natin masasagot yung katanungan yan. Ko pong mag-put ng pressure sa ating Korte Suprema. Baka naman po sabihin, nagbanggit si Chairman ng isang statement na makaka-influence sa desisyon po ng Korte Suprema. Basta po at least pinakita po natin itong mga nakaraang araw at linggo na the COMELEC is always compliant with the Supreme Court. Susundin tatalima po kami sapagkat kataas-taasang hukuman po yan. Yung po ang kadahilanan din kung bakit tayo nag-i-inform sa Supreme Court kung magsisimula na tayo, kung ongoing na yung ating printing upang kahit paano gabay po sa kanila. Kaya lang, kung mag-i-issue o hindi ng TRO, talaga po yan ay nasa exclusive prerogative ng ating Supreme Court. Chairman, yung isa pa, yung mga, nakita ko lang, meron kayong plano yung, ano bang plano dito sa mga debates that you're encouraging or are you requiring the candidates to join yung mga debates? Ang mga debate po talaga, dapat naman sinusunod yung batas, ay ang mga stasyon ng radyo o telebisyon ang nangungunat nag-sponsor po nito. Mali at hindi dapat na ang COMELEC ang nagsasagawa ng mga debate. At ang COMELEC ay magko-coordinate lamang at gagabay sa ating mga stasyon ng radyo, telebisyon.
For example, yung TV5, yan ay nag-sponsor ng debate dati sa Pangasinan, sa Dagupan, Pangasinan, at napaka-successful. So yun po ang gusto natin. At sana nga, para naman maobliga natin ang mismong mga kandidato na umattend sa mga debate, sana nga po ay lahatan kung magpapadebate ang mga stasyon ng TV or radyo at hindi po yung pinipili lamang. Sapagkat pagka po ganon, hindi po natin mauobliga talaga ang lahat. Kasi ibig sabihin, naging very selective lang ang ating pong pagpapadebate. Pero Chairman, ano po ito? Hindi sinabi niyo kasi i-oobliga. I mean, is there gonna be a formal resolution or you're just encouraging? Yes, the COMELEC po can issue a formal resolution patungkol dyan kasi bilang mga kandidato, sila naman ay dapat tumatalima sa mismong guidelines o resolution ng Commission on Elections. So, but then, gagawin lang po namin yon basta siguraduhin na yung 66, halimbawa sa pagkasenador, ay sadyang maiimbitahan lahat o magbibigyan ng equal time and opportunity. Sapagkat kung hindi po, ay mahirap po kami magbigay ng resolution ng pag-uubliga kung piling-pili lamang. Kasi kung ako hindi, banggitin ko lang Chairman yung experience ko kasi from my former network, even if we try to give invitations doon sa mga kandidato, meron din po talagang hindi nag-a-attend. Alam niyo naman din yun, 'di ba Chairman, nag-host din tayo dati ng presidential and vice presidential in the last elections, 'di ba po? May mga hindi po kasi nag-a-attend. So kahit nasabihin mong even if we try to give everyone, you know, a platform or may hindi rin po kasi sila nagpupunta. Tama po yan. At yan po yung isang pinag-iisipan na natin kung paano natin sila mauobliga. Lahat basta lang may mag-sponsor muna ng mga stasyon ng radyo, television para sa ganitong klaseng debate. Talagang nakikita rin po natin yung operational problem dahil 66 po sila eh. Siyempre kung sakaling magpapadebate, halimbawa ang TV5, naintindihan natin na maaaring hindi isang upuan lang yan o isang episode lang ng debate. Sapagkat the most dyan, baka siguro hanggang 10 para 6. Kaya lang 6 po na episodes yung kasi nga po, mahigit pa kasi 66 na mga kandidato po ang para sa senador pa lamang. Ang malinaw lang po dito, hindi na po ang COMELEC. Ang naalala niyo po, 'di ba dati nung huli, presidential and vice presidential, nag-host din po ako mismo sa ang COMELEC mismo yung nag-organize, ano? Hindi na po muna ngayon. Sa ngayon wala po ang COMELEC. Hindi na po dapat ang COMELEC sapagkat mali po 'yon. Hindi naman po kami para ang kumita sa mga ganyang klaseng aktibidad. At talagang ipinagkakatiwala natin sa mga stasyon sapagkat sila ang may kakayanan at the same time mas maganda yun sapagkat pwede rin kasi na magkaroon ng mga commercial sa isang debate. Bakit po ba mahalaga na makita po natin ang mga not necessarily debate or sa mga forum po ang mga ating mga kandidato, Chairman? Hindi po nga ba ang sinasabi natin dapat ang mga botante boboto at boboto ng tama. Napakahirap naman kung iboboto yung may tama. Hindi mo naman nalalaman, nakikita o naririnig man lang kung paano magsalita, anong nasa kaisipan ng mga kandidato na yan. So mas maganda po na nadidinig natin sa isang debate, nakakapag-argue sila dahil more or less, lalo na sa Kongreso, sa Senado o sa House of Representatives, ang talagang buhay niyan ay yung debate. Dahil sa isang debate nakukuha ang maayos at tunay na magandang mga panukalang batas. Okay. Anyway, since nandiyan na rin kayo, Chairman, yung isa ko pong gustong tanong kasi naglabas po itong PCIJ nung mga pag-aaral nila doon sa mga ads ng mga kandidato. I know you would repeatedly say kasi hindi pa naman campaign period, pero 4 billion pesos na inabot na yung worth of TV, radio, and ads. Ayon po ito sa pag-aaral ng PCIJ, no? Paano po ba ito? Ano pong gagawin? Ano pong abiso nyo tungkol dito? Yan po talaga ang senaryo at problema na ina-anticipate natin dahil nga sa hindi pa sila kandidato at dahil nga sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus COMELEC na hindi pa naman nila kinakailangan i-report sa COMELEC dahil walang premature campaigning at yan sana po ang maremedyohan ng ating Kongreso kapag gagawa ng panukalang batas tungkol dyan. Na dapat po pag-file ng candidacy, kandidato na kaagad upang ma-cover yung mismo mga gastusin sa panahon pagkatapos ng filing ng candidacy. Hindi yung katulad niyan. Kita niyo po, kung totoong talagang nakaka-4 billion na, baka nga mas mahigit pa. Hindi pa kasama kasi yung mga printed materials na nakakalat sa mga iba't ibang kalsada natin, talaga pong malaki ang magagastos at technically walang accountability especially sa Commission on Elections, yung mga kandidato dahil hindi pa sila kandidato
sa kasalukuyan. Ay, magkano po ba ang limit ngayon per candidate? Hindi, Ganun pa rin po. oo. Hindi po nagbabago after 20 years na mahigit. 3 piso kapag may partido politikal, 5 piso kapag walang partido politikal. Yan po ay sa ganitong midterm elections. Pagka naman po national elections na may presidente, 10 piso kapag ka presidente at saka vice-presidente. Hindi po nagbago nga, sabi nyo, no, hindi tumataas yung bawal per voter na gastos. Pamahal na ng pamahalang bilihin pagkatapos yung mismong presyohan, isipin mo kung meron kang 10,000 botante, ang pwede mo lang magastos during the campaign period ay 30,000 pesos. Para naman pong hindi na makatotohanan yan, alam natin. Sapagkat yung 30,000 pesos, baka isang oras na gagastusin ng isang kandidato. Ayun, siguro, huli na lang, no? Yeah, go ahead. Paalala nyo na lang ulit at malapit na rin ang start ng campaign, for Yes. national. Sa February 11 po, start na tayo ng kampanya para sa ating mga senador at sa party list. At siyempre, ang ating pong panawagan sa mga kandidato ay mag-govern na po kayo ng election law this time. At sana maging makatotohanan lang yung mga paggastos natin kasi pwede po namin ma-monitor yan. At yung mga kalaban ninyo, pwede rin kayong i-monitor. At dapat susundin natin ng tama yung sizes, kung saan pwede maglagay ng mga campaign materials. And at the same time, iiwasan naman natin na yung kapaligiran natin ay masasaktan. Katulad halimbawa kung pagpapako halimbawa ba naman sa ating mga puno. At the same time, dapat yung biodegradable na mga materials ang ating pong gagamitin. Halimbawa yung mga binanggit nyo kasi yung size, naalala ko lang, Chairman, ang dami nang naglalakihan na billboards along EDSA halimbawa. So pagdating ng Feb 11, dapat sumunod na sila, tanggalin na nila yung malalaking yon. Hindi rin po sapagkat may desisyon ng Korte Suprema, yan po yung isa pang limitasyon na pagka nasa private property, hindi po pwedeng galawin. Hindi pwedeng galawin ng COMELEC Yung nasa public properties lang ang pwede namin galawin dahil sabi ng Korte Suprema, yan daw po ay part ng tinatawag na freedom of expression. And so, kapag nasa private properties, kasi daw yung bubong ng bahay ilalagyan halimbawa ng mga may-ari o papayagan ng may-ari na lagyan ng materials, ay hindi po namin mare-regulate yan. Dahil igagalang namin ang karapatan ng may-ari. So kasama pala dun, sir, yung mga may-ari ng mga halimbawa buildings, kabitan ng billboards, ng mga naglalakihang kondo, 'di ba, na nagpapa-ads. Kasama po yun sa private property pala. Yes po Kaya po talagang at yan po hindi lang isang desisyon. Napakadami desisyon na po na inulit-ulit ng Supreme Court na ito'y part ng freedom of expression. Sabi pa nga doon sa kaso ng Team Patay at Team Buhay ng Korte Suprema, the bigger the better because that's part of the freedom of expression and of speech nung mismong may-ari ng property. Oo nga. Marami kailangang ayusin sa batas. Pero marami pong salamat kay Chairman na magiging busy. Sobrang busy na po kayo at maraming salamat sa laging pagtanggap ng aming pong tawag si Chairman George Garcia ng COMELEC.